Pamagat po ng mensahe ng Diyos ngayong umaga ay Treatise in Transfiguration. Tatlong letrang T ng Transfiguration. Ano po? At dito sa Marcos 9:2-9 ay binasa na po natin kanina yung ating teksto. Ano yung tatlong T? Una, transition. Pangalawa ay transaction. At pangatlo ay transcription. Okay. Punta muna tayo dito sa transition. Dito po sa banal na kasulatan, sa verse 2 ay ganito ang ating mababasa hanggang verse 3. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagniningning sa kaputian ng kanyang kasuotan, walang sino man sa lupa ang makapagpapaputi ng gayon. Alam niyo po, nakita ko dito yung transition na ito from Caesar is Lord to Jesus, the only Lord. Kasi po, nung panahon na ito, nang masulat ang banal na kasulatan, ay ang talagang kinikilalang Lord o Panginoon ay ang emperor na si Caesar. At makapangyarihan ng Caesar sapagkat sakop niya ang napakaraming mga lugar at ang kanyang mga kasunduluhan ay matitipuno, matatapang at talagang kinatatakutan. Lahat po ng mga lugar na kanilang nasa sakop ay talagang kanilang nagagawang alipinin. Pero dahil ang Diyos ay Diyos ng makatarungan, Diyos na nakamamasid, nakatatalos ng pangangailangan ng tao, ay kailangang kumilos ang Diyos sa magitan ng kanyang sugo na si Jesus upang ang pang-aapi, pang-aabuso, pagpatay, pananakop ay hintuan na o matigil na, stop na. Kaya ano po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Okay, ganito. So, ayan na po. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Okay. Pansinin niyo po sa talatang ito, pati na rin po doon sa verse 3. Yung pong mataas na bundok, kung papansinin po natin, nag-research po ako ng kaunti. Ito pong bundok na ito ay ang Mount Hermon. Okay? Ano po yung Mount Hermon? Ang Mount Hermon po ay 9,191 feet. Okay? It is a sacred mountain. Alam niyo po, nung panahon ng Lumang Tipan and even sa panahon natin ngayon, katulad po ng bundok Banahaw, pag matataas na bundok, yan po ay itinuturing na sagrado. Kaya sa Mount Banahaw, makita po ninyo, lahat kayo na nag-field trip, lahat po kayo nakapunta roon, ano makikita ninyo? Na kung saan ay mga maliliit na kapilya, mga paniniwala, etc., mga kung ano-ano, mga espiritu na pinaniniwala ang nandoon sa bundok na yan. Kaya ang ating Panginoong Yesus sa pag-akyat niya ng Mount Hermon, meron siyang nais na ibig iparating at ipahayag sa buong mundo. Ano ho? Ang Mount Hermon is the highest of all mountains in Palestine. The ancient inhabitants of Canaan had sacred places on the high mountains and the hills. Ngayon mga kapatid, ang Mount Hermon should have been selected for the altar and the sacred fire. Yan po ay pinili nila noon. Ano ho? Na maging altar at sacred fire. It is the religious center of primeval Syria bago yung transfiguration ng ating Panginoon. Gayon din yung Baalism was the religion in the Old Testament times. And under the Roman Emperor Tiberius, Roman soldiers built their garrison on Mount Hermon. So, kasama ng ating Panginoong Hesus sa kanyang transfiguration, si Moises. Si Moises po, nakaakyat yan sa Mount Sinai. At anong Mount Sinai? Yan po ay 7,263 feet. Ano naman yung Mount Carmel na inakyat ni Elijah, ni Elias? 1,500 feet. Ano po? Ngayon mga kapatid, makikita natin sa talata o sa mga talata na ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbabagong anyo ay meron siyang talagang ipinapahayag. Ano yung pinapahayag na? Ipinapahayag na sa kanyang pag-akyat sa pinakamataas na bundok. Si Moises na kanyang kausap at si Elijah na kanyang kausap ay may papahayag tungkol sa kataas-taasang magiging papel ni Jesus. From Caesar is Lord to Jesus is Lord. Kaya nga mga kapatid,
Yung pong transition na ito, sa totoo lang, kausap ni Jesus si Moises, kausap ni Jesus si Elijah, meron silang pinag-uusapan. At ano ang kanilang pinag-uusapan? Yan ang ikalawang punto na nais kong dalhin sa inyo. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Ibig sabihin, meron silang meeting, matindi ang kanilang pinag-uusapan. Seryoso ang transaksyon. Alam mo, parang business yan eh, may business meeting. Ito ang pinakamataas na transaksyon. Bakit po? Kasi ang pinag-uusapan nila mga kapatid ay kakaiba. Nais ko kayong dalhin sa Lucas 9:30 to 31. Ano ho? Biglang may nagpakitang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na ang mga anyo ay nakasisilaw din. Sila ay nakikipag-usap kay Jesus. Ano ang pinag-uusapan nila mga kapatid? Tungkol sa nalalapit na kamatay ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Pansinin niyo mga kapatid, kakaiba ang usapang ito. Di ba sa mga usap-usapan, sa mga business meetings, ang pinag-uusapan ay kung paano magkakaroon ng maunlad na negosyo, paano magkakaroon ng maunlad na buhay. Ito po ang pinag-uusapan ay ang kamatayan. Alam niyo po, pag sinabing kamatayan, sabi sa 139 verse 16, sabi dito, ako ay iyong nakita na, hindi pa man isinilang, batid mo ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo ng talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Yung pong magiging kamatayan ni Jesus ay inihanda na po. Doon po sa kalangitan, bago pa bumaba ang ating Panginoong Jesus, alam na ng ating Panginoong Jesus ang magiging anyo ng kanyang kamatayan. Alam po ng Diyos Ama. Kaya nga, doon sa transfiguration na ito, sa Mount Hermon, pansinin natin, kino-confirm at ina-affirm ng dalawang bantayog ng pananampalataya, sina Moises at Elias, ang nalalapit na magiging kamatayan ng ating dakilang Panginoong Yesus. Mga kapatid, sa Biyerkules, February 17, Ash Wednesday. Ano po ang ibig sabihin ng Ash Wednesday? From the word ash, tayo ay galing sa abo, babalik tayo sa alabok. Ano ho? Nang ibig sabihin niyan mga kapatid, between ashes, between womb and the tomb, kailangan makita natin ang layunin ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ang layunin ng kanyang kamatayan na magaganap sa Jerusalem. Mga kapatid, merong kasama ang ating Panginoon dyan, ano? Hindi lang si Moises, hindi lang si Elias, ano ho? Kasama rin niya yung dalawa o yung tatlo, si Pedro, Juan at Santiago. Ano po? Alam nyo, itong si Pedro, doon po sa mga sinundang talata sa Mark 8:31 to 33. Minsan hinarap ni Pedro si Jesus dahil sinabi ni Jesus na siya ay dadakpin. Ano? Si Jesus sabi niya, ako'y dadakpin, ako'y pahihirapan, ako'y papatayin. Subalit sa ikatlong araw, ako'y mabubuhay na maguli. Alam niyo, sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi pwedeng mangyari sa iyo yan. Alam mo, pansinin niyo yung sinabi ni Pedro. Hindi pwedeng mangyari sa iyo yan. Kaya pala po noong transfiguration ng ating Panginoon at nung nag-uusap sina Moises at Elias, may binanggit po kasi doon sa Lucas 9 na ang pinag-uusapan po ay yung kamatayan ni Jesus. Alam mo, doon sa Lucas Gospel. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, wag na kayong bumaba doon sa ibaba, sa baba ng bundok. Ipagtatayo ko pa kayo ng 3 kubol. Isa po sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Wag na po kayong bumaba. Alam niyo po dito sa Mark 8:31 to 33, dahil si Pedro ay takot na baka si Jesus ay mawala na sa kanya. Sinabi niya, Panginoon, hindi po pwedeng mangyari sa iyo yan. Pero alam niyo, nirebuke siya ni Jesus. Get behind me, Satan. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos. Ang iniisip mo ay para sa tao. Correct ang ating Panginoon at mali
Nirebuke ni Jesus nga si Pedro. Bakit? Ang iniisip ni Pedro ay pangsarili lang. Natatakot si Pedro na mawala si Jesus. Natatakot si Pedro na mawalan siya ng ganansya. Bakit? Nakita niya kay Jesus yung kapangyarihan. Nakita niya kay Jesus yung pag-asa ng kanyang buhay. Nakita niya kay Jesus kung paano maghimala ng marami, nakapagpapagaling. Pati patay ay nabubuhay. Nagpapakain sa mga nagugutom. Pag mawala na si Jesus, ano na? Patay, sabi ni Pedro. Pero sabi ni Jesus, "Get behind me, Satan." Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos. Ang iniisip mo ay sa tao. Mga kapatid, marami ka bang kinatatakutan sa buhay? Church, marami ba tayong kinatatakutan? Marahil kinatatakutan natin ang pandemic. Yes, pero hindi dapat. Sapagkat mas makapangyarihan si Jesus. Natatakot tayo sa ating church budget. Natatakot tayo sa mga gawain na pupunan ng ating pong budget. Kapatid, mas malaki at mas malaki sapagkat yung Panginoon sa kanyang transition na gagawin from Caesar is Lord to Jesus, the only Lord, mga kapatid. At ang transaksyon upang mapalitan si Caesar is Lord ay walang iba kundi ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Ngayon ay Happy Hearts Day. Sinasabi nating Valentine's Day. Well, mga kapatid, yung Valentine talagang nagbigay siya ng kanyang sarili dun sa kanyang minamahal. Isa siyang sundalo eh. Bawal po ang umibig bilang isang sundalo. Pero dahil sa pagmamahal niya, kailangan niyang i-express. At sinabi niya nga na meron siyang pagmamahal in spite of that policy, bawal magmahal. Mga kapatid, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, sa kanyang kamatayan na magaganap. Biruin nyo. Sa halip na tayo ang pahirapan, sa halip na tayo ang mapako, siya na po ang gaganap niyan. Kaya nga, nang sabihin ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Nang marinig ito ni Andres, naku, dali-dali niyang sinundan si Jesus. At si Jesus naman, sabi niya, bakit mo ako sinusundan? Gusto ko po kayong makilala ng lubusan. Ginawa ni Jesus, dinala siya sa bahay. At doon nag-usap sila. At si Andres ay tuwan-tuwa sa kanyang pagbalik sa kanilang tahanan. Hinanap niya yung kanyang brother, ang kanyang utol na si Pedro, excuse me. At nang makita niya si Pedro, galak na galak niyang sinabi, "Brother, utol, nakita ko na. Natagpuan ko na yung Kristo." Dinala niya si Pedro sa ating Panginoon. At doon nagkaroon, mga kapatid, ng tinatawag nating transformation. At simula noon, makita natin, mga kapatid, yung tinatawag na pagbabago ng mga tao. Kaya nga, si Jesus sa kanyang ginawa, sa kanyang kamatayan. Sabi niya sa huling, sa ikatlong araw, ako'y mabubuhay na muli. Nangyari po yan. Kaya nga si Jesus ay tinanghal na Lord at nalusaw na yung pangalang Caesar. So anong ibig sabihin yan? Sa kanyang transfiguration, yung kanyang transition at yung kanyang transaction will join together para lahat po ng mga nakatatakot na Lord sa ibabaw ng lupa ay palitan ng totoong Lord na si Jesus. Yung mga naghahari-harian, yung mga maliliit na Lord, gambling Lord, drug Lord, at iba pa. Pati na yung COVID-19, nagiging Lord na rin, mga kapatid. So, huwag tayong matakot. Ang ating Panginoon Kristo na namatay, nabuhay na magmuli, patunayan, mga kapatid at mga magulang, na ginapi na ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus nang siya'y doon sa krus ng Kalbaryo, yung dugo na tumigis sa lupa, ginapi na, winasak na
ang mga nakatatakot na bagay na kinatatakutan ng tao, pati na ang kamatayan. Kaya kung ikaw ay na kay Jesucristo, kung si Jesucristo ang Panginoon mo, ang Panginoon ko, at Panginoon ng lahat, wala tayong katatakutan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng sinabi ni Jesus, ang lahat ng mga itinuro ni Jesus, ang lahat ng mga ginawa ni Jesus ay lubhang makapangyarihan upang baguhin ang lahat ng bagay. Are you excited to see new things in Jesus Christ? 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. The past has gone and the new has come. Kanina pinag-uusapan natin sa Sunday School si Mary Magdalene at ang mga kababaihan. Praise God! Dumating si Jesus, narinig ng marami kung ano ang itinuturo ni Jesus at maraming mga kababaihan ang nagkaroon ng kamalayan, namulat sila sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Na ang lahat ay nilikha ng Diyos. Pantay-pantay. At ang mga kababaihan ay may bahagi sa ministry ng ating Panginoong Hesus. At sinabi ng ating Panginoong Hesus, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus, "Come to me, all of you," UMM lang o kalalakihan lang. Hindi po, lahat. At sinabi din sa Pedro, sa sulat ng San Pedro, the priesthood of all believers. Ang lahat ay maaaring maglingkod. Kaya ang mga kababaihan sa magitan ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus ay na-transfigured. Ayan, nagbagong anyo. Kaya nga ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus ay pagbabagong anyo ng mga kababaihan. Noong 1950s, nagsimula na magkaroon ng bagong anyo mga kababaihan. Pwede na silang magkaroon ng posisyon sa lipunan. Pwede nang maging presidente, pwede nang maging mayor, pwede nang maging isang manager. Ganun. That's why Jesus, pray. At ano yung panalangin ng ating Panginoong Yesus? Ganito po ang panalangin ng ating Panginoong Yesus. Luke 9:28, makalipas ang 8 araw, pagkatapos sabihin ni Jesus sa mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Okay, ano yung panalangin niya? Alam niyo po ang kanyang panalangin. Ito, nanalangin si Jesus sa Gethsemane. Ito rin yung kanyang panalangin eh. Mark 14:35. Pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari, wag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ano ho yung paghihirap niya? Yung kalis ng kamatayan. Ano po? Yung kalis ng kamatayan. Masakit, nakikita niya eh. Pahirap. Di ba napanood natin yung Passion of the Christ? Itong si Mel Gibson, kung balikan natin yung kanyang ginawang movie na yan, mga kapatid, yung Passion of the Christ, di ba? Nung siya'y pinapalo, ako ayokong tignan yun, parang hindi ko kaya eh. Yung mga matutulis na doon sa latigo, no? Pag ganyan, pagkapit sa halaman, tapos hahataking ganon. Mga kapatid, napakasakit nun. Parang hindi ko kayang tingnan. Tama si Ate Jenny kanina eh. Ang mga babae ang umaharap sa mga dugo-dugo. Ako talagang takot din sa dugo. Pero kinaya ng ating Panginoong Yesus yan. Bakit? Kasi nanalangin siya eh. Ang tanong mga kapatid, yung bang mga nakatatakot na bagay, pinagpe-pray natin. Si Jesus ganyan. Saan yung tao? Siyempre nakatatakot yun. Pero mayroon siyang kapangyarihan na harapin ang lahat ng iyon, pahirap, kamatayan mga kapatid, dahil sa kapangyarihan ng prayer, pananalangin. Mabisa ang panalangin. Makapangyarihan ang panalangin. Kaya nga, sa lahat po ng mga nakatatakot, kamatayan ang nakatatakot. Ako po'y dumalaw sa maraming mga naghihingalo. Kahabag-habag ang kanilang kalagayan.
At nakikita ko po yung sarili ko sa kanila. Sabi ko, ano kaya ang aking magiging uri ng kamatayan? Ilang taon ako mamamatay? Hindi ko po alam. Pero sabi ko, Lord, paabutin mo naman ako ng 100 years kasi gusto kong makakuha ng 230,000 katulad ng nakuha ng aking tiyahin na 102 na, si Chaketa na 100 kailan lamang. Inihiling ko po sa Panginoon. Pero sabi ko, Lord, let your will be done. Katulad ni Jesus, ang sinabi niya, let your will be done, O Father. Dapat ganun po tayo mga kapatid. Hindi yung will ng ating sarili. Kasi pag will ng ating sarili, naku mga kapatid, matatakot talaga tayo. Pero pag will ang Panginoon, ang nangibabaw sa atin, sandamakmak na problema, kawalan ng budget, ipag-pray natin, faith budget, kikilos ang Diyos at maraming mga tao ang makikinig sa Diyos upang ang lahat ng ating mga pinapanalangin sa sama-samang pagkilos, mga kapatid at mga magulang, ay magkaroon ng magandang solusyon. Kasama natin si Jesus, ang kanyang Espiritu, ang kanyang salita sa lahat ng bagay na ating kinakaharap sa mundong ito. Kaya sa aking journal, sa aking binabahagi every morning devotion sa ating mga kapatiran, sa lahat ng tao na nakakita ng aking devotion sa Facebook, sinasabi ko doon, wawasakin ng Diyos, wawasakin na ni Jesus ang nakatatakot na pandemyang COVID-19. Amen? Amen. Kaya nga, sa Mark 14:36 sabi niya, Ama ko, wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ayan po. At ganun din yung 1 Corinthians 1:18. Sa mga napapahamak, ang kamatayan ni Jesus sa krus ay isang kahangalan. Ngunit sa mga inililigtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pangatlo, transcription. Ano tong transcription na ito, mga kapatid? Verse 7, ganito. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. At doon po sa verse 8 and verse 9, nang tumingin sa paligid ng mga alagad, wala na silang ibang nakita maliban kay Jesus. Verse 9, nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Ano tong transcription na ito? Pag sinabi natin transcription, it simply means recording or transcribing. Kasi po ang sabi dito sa verse 7, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya, ang sabi ng tinig. Siyempre, ang ating Diyos yun. Recording or transcribing the life, ministry, death, resurrection, and ascension of Jesus in the synoptic gospel. So, ibig sabihin mga kapatid, ang sabi dito sa verse 9, nang sila'y bumababa mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Ibig sabihin, hintayin nyo munang mabuhay ako sa ikatlong araw sapagkat yan ang katuparan na lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko, lahat ng aking tinuro, lahat ng aking ginawa ay may kapangyarihang baguhin ang tao at ang buong sangkatauhan. Kaya nga, yung synoptic gospels, yung Matthew, Mark, and Luke are the recorded synonymous documents or synoptics of the life of Jesus. Pakinggan ninyo siya. Kamusta na kapatid ang iyong pagbabasa ng Biblia? Ikaw ba'y nagagalak na basahin ang Biblia? Ikaw ba'y masaya na madiscover kung sino si Jesus sa Biblia? Tayo ba ay nakikinig sa mensahe ng Diyos? Masaya po ba tayong nakikinig kapag may nagbabahagi ng mabuting balita? Kaya nga, sa pagkakataong ito, mga kapatid at mga magulang, itong darating na Lenten season, starting this Wednesday or Ash Wednesday, ask yourself, tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Ako ba? Ano ba ako sa daigdig na ito? Ako, ano ba bago ako mamatay? At sino si Jesus sa buhay ko? At bakit ako ay mula sa alabok at babalik sa alabok?
Mga kapatid, ang mga katanungan yan, ang makasasagot ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. At ang mga taong kinasihan ng Diyos na nakaranas ng pagbabagong anyo mula sa ating Panginoon Kristo. Tayo po ay manalangin sandali. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pagbabagong anyo. Nahayag na kayo ang tunay na Panginoon sa lahat ng pinapanginoon ng tao sa ibabaw ng lupa. At kayo ang tunay na may dala ng pag-asa sa magitan ng salita ng buhay, ng mabuting balita. At makapangyarihan sapagkat ito ay may hatid na pag-asa, may hatid na pagbabago, may hatid na pag-unlad, kagalingan ng lahat ng mga karamdaman. At gayon din, O Diyos, nawa po, patuloy na namnamin ng bawat isa po sa amin ang inyong kamatayan. Sapagkat ang inyong kamatayan ay mayroong ding hatid na kapahayagan ng iyong dakilang pagmamahal sa buong sangkatauhan. Ng iyong dakilang pag-ibig, wagas na pag-ibig sa buong sangkatauhan. Nawa Panginoon, gayon din kami habang nabubuhay. Ibigay na namin sa iyo, italaga na namin sa iyo ang aming buhay at kami magmahal sa aming kapwa. At ganyan Panginoon, salamat sa Biblia na sa iyong muling pagkabuhay, sa iyong pag-akyat sa langit, ay nasulat ang mga ebanghelyong ito mula kay Mateo, Marcos, Lucas at Juan, kasama ang iba pang mga aklat na naghahatid, Panginoon, ng iyong tinig sa iba't ibang dako. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong pagbabagong anyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.